Where Good morning po, is... sir. Meron ba ditong mga ano, may petition subject sa lower year? Meron, Meron, sir. no? So may Meron po. Meron akong inisyu na panibagong form na ano, no, mas simple, basta i-check nyo lang yung mga pinetition nyo, no? Name nyo lang, tapos student number, tapos i-check lang yung mga petition subjects. Ba't ganun? Hindi ko na ano yun. Device settings, Logitech. Pwede magsalita ulit? Itetest ko lang yung headset ko. Hello, sir. Yan, naririnig ko na. Hello, sir. Okay, Hello, sir. Hello, sir. Okay. Parang wala akong kilala sa mga nandito Laderize kayo, no? Tama? 5G? Opo, Yes, sir. sir. Opo, sir. Pero Yes po. I understand may mga kailangan lumipat, di ba? Kasi nga overloaded yung ano, yung section A. Tama. Kasi parang ang regular na laderize is ilan lang. Where is my... So I have a book here ng earthquake. Ganito lagi, no? We will start with reporting, and then habang nagre-reporting, so of course mag-i-input ako ng mga lecture. So how many chapters to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 chapters. Hindi ko alam kung nasa yung soft copy nito, pero ang dami nang nag-photocopy na nito dati. Sana makakuha kayo. Although this is ano, medyo old book na to, pero ang gusto ko lang naman is alisin ko yung background para makita niyo yung ano. Okay, apply. Preview. And apply. Ito. Nakita niyo to? Ayan. Fundamentals of earthquake resistant construction. Nababasa niyo? Yes, sir. Yes, sir. Apo. Sana makakuha kayo ng soft copy nito. Yun nga lang paano nyo gagawin, no? Andito na rin yung mga ire-report nyo. Hindi ko sinasabing yung laman nito ang ire-report nyo, but serves as guide lang. No, guide. Ito yung ire-report na chapters. Yan. Ay, paano ba? Ito pala sa webcam pala dapat. Yan. Teka, iyan ako I'll turn on my journal. Here's my journal. Journal. Share screen muna ako. Okay. Desktop. Nakikita nyo yung screen ko? Yes, sir. Yes po, sir. Yes, sir. So, title niya ay Fundamentals of Earthquake Resistant Construction.
I-shortcut ko na lang. So, ang mga authors nito ay si authors. Number 1, Ellis Krinitsky. So, mga ano to, no? Mga kilalang ano na rin to. May maraming research regarding sa earthquake. James Gould, Peter Edinger. Peter Edinger. Okay. So, ang mga chapters na i-report is chapter 1. Chapter 1. Yan, mute kita. Chapter 1, basics, no? The basics. Chapter 2, concepts and definition. Yan. Chapter 3. Hindi. 1 to 5 agad eh, no? Bakit 1 to 5? Yes, oo, tama. Forms of ground motion. This is chapter 5. So, forms of ground motion. Forms of ground motion. Chapter 9. Lalagay ko lang na number 4. Chapter 9 is role of codes and empirical procedure. So, dito, i-introduce na natin yung yung NSCP and empirical procedure. Tapos chapter 10, so that's number 5, acquisition and evaluation of geotechnical data. Geotechnical data. Then chapter 12. Liquefaction. So that's number 6. Chapter 13. So that's number 7. Foundation design. Foundation design. Chapter 14. So last na to. Structural design. 13, 14. Yun. That's number 8. Structural design. Okay? So, all in all, 8 groups. 8 groups pala yan. So, ilang kayo ngayon? So, you divide yourself into 8. Okay, divide the class into 8 groups. Yan. Okay? Yung laman nito, ng bawat chapter na yan, saka na natin pag-usapan, no? Pero, bigyan ko kayo ng idea. Basics. Under ng basics na sa chapter, yung introduction, of course, yung responsibilities, yung parang overview to nung nung course, nung book, geological evaluation, no? Seismological evaluation, engineering evaluation, at saka consequences of failure. Okay? So, bakit may geological evaluation and seismological evaluation?
Pakita ko yung where is our NSCP. Yan. So ito yung ating NSCP, no? If yung chapter ng seismic is under chapter 2. Yan. Nakikita nyo dito yung definition ng ground motion na ina-apply natin sa structure natin. Yan. So ano sabi niya dyan? The design basis ground motion is that ground motion that has a 10% chance of being exceeded in 50 years, no, as determined by site-specific hazard analysis or may be determined from a hazard map. Ibig sabihin pala, yung ina-apply nating earthquake force sa building natin is generated by statistics, no, na galing sa study ng mga geologists or seismologists. Yan. Kaya mahalaga yung geological evaluation and seismological evaluation. So in a layman's term, dito, ang ibig sabihin nito, yung earthquake na force na ina-apply natin sa structure natin has a 10% chance of being exceeded in 50 years. Pag i-convert mo yon sa MRI or mean recurrence interval, ang shortcut formula ko lang dyan, although hindi ito exact, is divide mo yung 50, yung years, dun sa percentage, no? So that's 0.10. Anong lalabas diyan? Anong sagot? Okay nga. Nakita ko si Akay. Nandito si Akay ah. Baka natutulog. Yan, o ano sagot? 50 divided by 0.10. Hindi ko tutuloy yung lecture pag wala sumagot. Dali-dali lang yan. O ano? Wala ba yung calci dyan? 500, sir. Yes, so very good, no? Very good. So 500, no? 500, sir. Yes, okay. Pero yun nga, ano ko lang yun, no? Parang shortcut formula ko lang yun. Medyo mas mga 2 terms yung formula, no? Ang exact dyan is around 475, no? 475 years. So in a layman's term, yung basis design ground motion natin is happening once every 475 years, or i-round up natin once every 500 years. So ganun, no? Pangyayari lang pala yung earthquake force natin na inaasahan natin sa building natin is roughly once every 500 years na occurrence, no, na occurrence. Kaya nga pag ini-interview si Solidum, di ba? Halimbawa, lalo na nasa Manila tayo, sasabihin niya yung big one will occur anytime today. Kasi nga yung last na movement niya happens around 500 years. So nandun na tayo sa mean recurrence interval niya na once every 500 years. Nasa vicinity na tayo. So statistically speaking. Yan, no? Okay? So ganun po kasi it stems from geological evaluation, no? Na tapos sasamahan ng seismological evaluation. Si seismologist kasi papasok pag in-apply na sa structure, no? Unlike ang geologist, madalas ang geologist hindi naman civil engineer, no? Ang seismologist kasi may possibility na pwede kang maging qualified as seismologist pero engineer ka, no? Like yung yung nasa last ASEP seminar si Sir Grutas, no? Civil engineer siya, no? Pero nasa PVOLT siya employed. So seismologist na rin siya. Okay? So that's under chapter 1 pa lang, no? Then next is yung engineering evaluation. So pag na-settle na natin yung ano natin, yung ground motion, settled na 'yon, no? Okay, so naaral na natin na set na ni geologist na ito yung ground motion na i-apply mo sa structure mo. Doon na papasok ngayon si engineering evaluation. Okay na tayo sa geological, no, and seismological. No, sila yung nagsiset no? Sila yung nagsiset ng ground motion natin, no? Ground motion. Then papasok na ngayon si engineering evaluation, no?
Sabihin, lahat ng result ng study nitong dalawang to, ibibigay na sa atin, sa engineer, no? Through the form of, yun nga yun. So, PVOLs, mainly PVOLs yung mga yan, no? Then, in cooperation with ASEP, sa engineer side, they will come up sa NSCP. Yan. So, dyan napapasok yung mga base shear na formula. Yun. So, may halo na ng engineering evaluation. Okay. Ngayon, yung engineering evaluation is branching out into two. So, sabi niya, number 1, the pseudostatic analysis. The pseudostatic analysis. And number 2, dynamic analysis. Yan. Parang, ano yan, no? Actually, marami pa yan, no? Parang, basically, itong dalawa. From the word, statics. Di ba? And yung isa ay dynamics. Which, I believe, very familiar na kayo. No? Statics, kay Sir DC, no? Dynamics, no? Kay Sir Books or kay Sir Kevin, no? Ganon. Kasi statics is statically at rest, no? Ina-assume na yung code na mag-a-apply tayo ng force, earthquake force, statically. No? Kino-convert natin into an equivalent static force yung earthquake. No? Kumbaga, yung ground motion na i-apply natin sa building natin will be translated into an equivalent static force. Yan. Whereas si dynamic naman, a-apply natin siya ng force pa rin, pero in consideration sa equation of motion. No? Kaya lalabas na dyan, equation of motion. Yan. So, ano ba ang equation of motion? Mahaba yun no? Basically, ano lang yun? Ang formula niyan is M U double dot plus CU dot plus KU equals mg. Yan. Mg double dot. Ganyan. Yan. So, M for mass. Yan. U is the acceleration. U double dot, no? Diba? Pag double dot, double derivatives, diba? Yan. So, acceleration. C is yung damping. Lahat naman ng structure may inherent damping. Ano ba ang damping? Parang ano yan? Alam niyo yung spring na spring door? Yung kusang, di ba? Kusa siyang hihinto. Okay. Naka-record naman to, no? Alam ko nire-record ko to. Yeah, okay. Damping. Indoor. Yan, ito. Quick video on how Nadidinig nyo? Yan? backyard gate spring shut. Yes, sir. po. Yes, Yes sir. po. Okay. And boom. Yes po. Di ba? So I just went to my local Parang hardware ganyan ang store, bought a damping. big spring. No? May Got a spring big kasi hook? siya. No? You drill into the 4x4, little hook here, and that's it. And you just got to space it out far enough so when you open it, obviously close by itself. Boom. That's what you want. So in case someone happens to open it up, So I you know, believe na ano good din chance it'll So, ito close naman, rather than being left i-apply open natin and sa maybe structure talaga. Tingnan natin. Yan naman ang damping sa structure. Ibang best example dito. Okay. Sige, ito na nga lang. Yan, idealization lang to, no? Parang in-idealize niya na meron kang isang structure, yan,
Tapos, ang isang structure ay may inherent, no? Sa loob niya, merong damping, yung blue, tapos meron ding spring. No? Yung spring is actually the stiffness. No? Yun, the stiffness of the structure. So, lahat naman ng structure may stiffness, di ba? Ano nga ba yung stiffness? Di ba? EI over L, di ba? Sa moment distribution method, yun yung stiffness, di ba? EI over L. So, inherent yan. Automatic. Kung ano yung section ng structure mo, kung ano section ng biga mo, ng poste mo, once you model in software, naglalagay ka na kagad ng stiffness nun. So, okay na siya. Whereas si damping, hindi mo siya talaga nakikita. No? Kaya ina-assume lang natin siya. And in most typical structure, ang damping ay 5%. Yan. So, that's 5%. Yan. Without damping, no? You can imagine kung ito yung structure mo. Wala kasing magandang example ng structure. So, if in-applyan mo ng earthquake, magsisway yan, di ba? Sway papunta dyan, sway papunta doon, di ba? Sway, gano'n, no? So on so forth. Of course, ano yan, no? I-drawing ko yung halimbawa yung taas niya. Let's say, nagkaroon ng earthquake, gumaganyan yan, di ba? Gumaganyan, no? Tapos, in time, over time, umuunti-unti yung sway niya, no? Umuunti-unti, di ba? Because of damping. No, without damping, infinite yung magiging vibration niya. Okay? Yun yung ibig sabihin nun, no? Magiging infinite. So ito, parang dito, pinaplot niya yung yung response nitong structure niya, no, idealized as this. Yan. Pansinin niyo, no, umuunti-unti na yung niya, yung vibration niya because of the damping. Okay? So, okay. Yan, sige. So, next is yon. So, damping, and then stiffness, the K. Tapos yung mg double dot, yun yung acceleration nung due to earthquake. So, ito yung associated formula sa dynamic analysis. Okay? Na ano ngayon, madali nang i-incorporate sa software, sa STAAD, sa ETABS. Yan. Kasi matataas na yung memory ng laptop, ng PC. Madali na siyang tapos yung matrix natin, madali i-compute. Whereas before, nung wala pang gaanong computers, ang way ng mga engineers is static methods. No? Yan, static force method. Yan. Ngayon, ano naman ang formula ng static force method sa pseudostatic analysis? Ito nga, yung V equals, although apat to sa UBC, no? V equals, ito yung general formula, no? CVI over RT W. Yan. So, this is your base shear. Yan. Or yung earthquake force na i-apply sa building. Yan. And then yung CVI over RT, yan yung mga coefficients na kukunin mo sa code, no? And then W is the weight, yung mass lang ng building mo. Now, kung medyo hindi kayo familiar diyan, this is analogous, no? Dun sa formula ni Newton, no, which is Newton's second law of motion, no? Force equals ma. Yan, no? Force is simply the base shear, mass is simply the weight, then yung acceleration is this. Yan yun. Yan. Yung CVI over RT. Ibig sabihin, yung base shear pala is dependent sa mass ng structure mo. At i-multiply mo dun sa acceleration niya during the earthquake. Yan. Okay? So ngayon, kaya si code nagsiset ng acceleration natin during earthquake, no? Through the use of this formula. Yung mga yan. Okay? And it's ang rule of thumb ko dyan, no? Having in industry for almost 10 years, no? Ang typical value nito ng CVI over RT is around 0.10, no, to 0.2.
Yan, teka, susulat ko. So, tingnan ko siya. Insert new page. So, V equals CVI over RTW. So, this one is around 0.10 to 0.2. So, kung itatranslate mo yan, sa force equals mass times acceleration, ibig sabihin yan, your force is roughly 10% to 20% of the weight. Yan. So, ganyan po, no? So, basically, yung base shear force na ina-apply natin sa building natin is around 10% to 20% of the weight ng building. Yan, no? Which is actually maliit, no? Maliit. If you will look sa code, okay. Mapa natin ang ano. Yan. See? Ito yung distribution of active faults. So, kasi nasa Pacific Ring of Fire tayo. Kaya marami tayong earthquakes. Yan. So, hati ang Philippines into two. But if you will observe, halos 90% ng Philippines under Zone 4. Ang actually ibig sabihin ng Zone 4 is ang PGA mo dyan or the peak ground acceleration is around 0.4 G. See? Kaya 4, no? 0.4. Whereas itong nandito sa ilalim, sa Palawan, Zone 2, ang PGA niya dyan ay 0.2 G. Okay? So, ganun kataas, no? 0.4 G. Ano yung 0.4 G? Parang ibig sabihin nito, 40% of your mass, no? Ang pwedeng mong ma-generate na peak ground acceleration during earthquake. In fact, umattend ako sa mga seminar ng ASEP online, no? Yung mga sinishare ko naman yun sa Facebook. Ang sabi doon ni PVOX, we can experience as much as 0.7 G. So, ganun kataas, no? 70% of our mass. No? However, although we can experience that, take note, ang earthquake is a pulse. No? Pulse, ano siya? No? Mabilisan siyang force. No? Hindi siya yung steady, di ba? Di ba? Sometimes, segundo lang ang earthquake, di ba? Although ganun kataas, para ka lang sinuntok ng mabilisan. No? So, may ano naman yon, may epekto, may epekto yon, no? Hindi porket umaabot ka ng 0.7 G, no? But remember, it's just a pulse force, no? Kaya ngayon, so may history din, no? May history kung bakit ganun kaliit to, no? Later ko na lang isasabihin, no? Well, in general, kaya ganito kaliit, hindi 0.4 ang nakukuha natin because nag-incorporate tayo ng R, no? The ductility factor. Parang sinasabi natin doon, although maliit yung base shear ko, just 10% to 20%, yung structure ko naman, i-design ko naman siya na ductile, no? Na kaya niya mag-resist ng malaking ground motion kahit pa 10% to 20% lang yung dinesign ko sa kanya. Because I will follow the seismic detailing na nire-require ni code. Yan. So, medyo na-extend yung yung explanation ng engineering evaluation. Kasi doon din naman patungo yung topic natin, yung course natin, no? Because why we study earthquake engineering? Kasi we will apply sa design, no? We will apply that sa design natin ng structure. Okay. So next chapter, concepts and definition. Yan, yung mga causes ng earthquakes, yan, yung mga basic terminologies, yung plate tectonics. Okay? Oops. Yan, ano lang naman yan. Searchable yan sa Google. Movement on faults. Yan. I-identify nyo lang yung mga
strike slip, 'di ba? Yung mga normal fault na na definition. Definition ng intensity, definition ng magnitude, yan. So next is chapter is forms of ground motion. Yan, i-define niyo yung accelerogram, response spectra, yan, yung seismic coefficient, na ito na minention ko, ano-ano yan based sa code. Of course, pag ni-report nyo to, in reference sa NSCP. May NSCP naman. So basically, ang NSCP is ito. 2010 yung madalas kong gamit kasi ang bigat ng 2015. Yan. Next is chapter 9. Chapter 9 agad. Role of codes and empirical procedure. Yan, yung history ng code. Bakit natin sinusunod si American Code? Yan. Yung mga typical provisions sa code regarding sa earthquake. Yan. Chapter 10, acquisition and evaluation of geotechnical data. Of course, si earthquake kasi mangyayari yan sa lupa, di ba? So, ano yung mga parameters sa yan, ano yung mga soil data na kailangan natin to determine yung kung liquefiable ba ang soil. Alam nyo naman, no? Yung pag liquefiable ang soil, di ba? Anong nangyayari? EAC. Search natin si EAC. Earthquake. O, di ba? Nagli-lean ang building. Balik klase na ang mga estudyante ng Emilio Aguinaldo College. Pero hindi pa nila pwedeng gamitin ang gusali nilang sumandal umano sa katabing building matapos Although may nagsasabi hindi liquefaction yan, no? Pero at least in general, yung failure niya due to soil, no? Nagano yung soil. 6.1 magnitude na lindol na naramdaman sa Metro Manila. Ang ilang netizen sinabing dapat na itong i-demolish. Pero iimbestigahan muna ito ng mga inhinyero mula sa gobyerno at sa pribadong sektor. Ayon naman sa isang structural engineer, kung mapatutunayang tumabingi nga ang gusali, may mga pwedeng gawin para maayos ito. Ako, tingin ko kaya. Ayan, si Jose C, no? Parang siya yung... Ako kilala nyo si Gerald, no? Yung alumni natin, no? Alumnus natin. Diyan siya nag-work, no? Puro high-rise ang mga project nila dyan. Yan. Okay. Of course, yung other option is that kung talagang di na pwedeng pakilaman yung the piles, they can actually cut the column. Slowly, you lower it. Mapapantay din siya. Ayon kay Engineer C, na bihasa sa pagdisenyo ng mga high-rise building, may 3 paraan upang maayos ang mga tumabinging gusali. Pwedeng i-jack ang isang gusali tulad ng isang kotse na na-flat tire para maiangat ulit ang lumubog na parte. Pero dapat hindi malambot ang lupang kinatatayuan nito. See, regarding sa lupa pa rin, no? Yung consideration. Pwede ring putulin ang mas mahabang kolum ng gusali para bumaba ang mas mataas na bahagi at magpantay sa lumubog na poste. Nangangailangan din ito ng lupa na hindi lulubog. O kaya ibaba mismo ang level ng lupa at gusali sa pamamagitan ng pagtanggal ng tubig at buhangin dito. Bagay ito sa mga... Naririnig nyo yung no? Yung YouTube mismo, hindi yung boses ko, Apo. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kasi nung last Apo, meeting ko sir. sa first year, hindi naririnig. lugar na mabuhangin o malambot ang lupa. We found out that there's actually a sand, about, say, 10 meters below the surface. Okay. In-extract namin. About a month after, naibalik namin siya. Isa rin ito sa mga ginawa upang patatagin ang Leaning Tower of Pisa sa Italia. Pero ayon kay Engineer C, kailangang aralin mabuti ang kondisyon ng gusali, pati na rin ang lupang kinatatayuan nito. Hanggang ngayon ay hindi pa inilalabas ang resulta ng investigasyon sa Emilio Aguinaldo College. Christine Sabilio, ABS-CBN News. Okay? Ay, nung na-click ko. Morning to you. Okay, so yun yung mga one reason why importante ang geotechnical data. Okay? Ako, may project kami dati sa Makati. For me,
yung ginawa namin sa Makati will work din sa ano doon sa sinabi ni C. No? Yung jack niya, it could be jet grouting. No? Finally, meron ng chicken na no defrost, no boil, no shreds. RJ, but then, sinabi mula sa gobyerno at sa pribadong sektor. Ayon naman sa isang structural ang gusali Yan, tulad ng So sa jet grouting, mag-i-inject ka ng grout. That's the no. So meron kang ginawa namin sa Makati noon, bandang tapat ng cash and carry yung building. Malambot na lupa doon So naglalagay kami ng before matayo yung building, naglalagay kami ng perforated pipe. From the word perforated, may butas 'yan, no? Tapos andito yung pump namin. Tapos yan, meron kaming hose. Yan. So andito yung grout. Tapos kaya nga jet grout, no? So high pressure 'yon. So ang tendency yung grout na 'yon, high pressurized, dahil may butas ka sa pipe, kakalat 'yan sa lupa. Yan. So with that, nami-mix mo yung grout sa soil. Yan. So in return, nagkakaroon ka ng parang soil cement layer. So yung densification nung lupa tumataas. So tumitibay. So for me, one isang reason yan, isang method yan para mapaangat yung building. And sa research ko din before, talagang ginagamit yan, jet grout. Okay? So ngayon, how do you determine na malambot ang lupa? Soil talaga. Soil test talaga. So, by determining ano yung layer niya, kung loose sand ba siya, silty sand, di ba? So paano mo ma-determine yung mga silty sand? Based sa sieve analysis. Doon papasok 'yon, no? So most likely hindi clay to. Hindi clay yung natin diyan. Yung lupa natin sa area, no? Kasi malambot ang lupa dito. Malamang mga silty sand 'yan. Okay. And then next chapter is geotechnical data, ano yung mga methods to get the soil data. Next is liquefaction, yun na yun, kasunod ng soil data. So sige, panood tayo na saglit ng liquefaction sample. Liquefaction, earthquake. Yan, ito, liquefaction. So at least pag ni-report nyo, at least I want you to go deeper sa subject, no? Sa definition. Para on your own, ma-absorb nyo din. So you can imagine, no? Yung lupa natin na pinapatungan natin is actually talaga hold by water. Diba? So soil mechanics natin. How do we get the total pressure? Diba? The effective pressure plus the soil, the water pressure. Kaya may tubig. And what determines the strength of the soil? Hindi yung total pressure. Yung effective. And ano yung effective? Yung mismong intergranular strength ng soil. No? Hindi ka dapat maasa sa added strength by the water, by the confining pressure ng water.
Yan, so parang may earthquake na. So nung una, nung walang earthquake, akala mo matigas. Kasi may confining pressure from the water din kasi. Hubog yung yung structure. That's the problem ng liquefiable soil. Akala mo matigas. Pero when earthquake comes, hindi mo nalaman. Kaya kinukuha natin sa soil mechanics yung effective strength ng soil. No? Hindi lang yung yung total, anong tawag doon? Basta gamma nakalimutan ko na. Sa total yun no? Total is the effective plus the pressure from the water. Okay. And how do we get the the pore water pressure? Siyempre, kukunin mo yung water content during the soil test. So, ito naman yun. Yun ang sabi nun. Kaya natin ino-oven dry. Kasi once you know the oven dried property, yun na yung mismong effective strength mo. Okay? So next after liquefaction, yun na, foundation design na. Kasi application na. Application na sa foundation. Okay? So kasi pag nalaman mo na yung soil mo, say malambot, tapos using your knowledge in foundation design, Tersagi, bearing capacity, Hansen's bearing capacity, malalaman mo na yung soil bearing capacity ng lupa mo. Then mababack check mo lang kung kaya ba no itatayo mong structure. Okay. Kung magmamud foundation ka ba, no, dahil sa lambot ng lupa, or kaya lang ng isolated footing. Okay. And next chapter after foundation design is structural design. Yun na. So I think last na yun, structural design. Yan. So dyan, marami akong inputs dyan, no? Kasi application na yun, no? Okay, and then do you have any questions? So that's part of reporting, no? And then part ng course din is your plates. Yan. You will do your project. So dahil online tayo, malamang individual tayo. Kaya yan, individual, no? So ang project nyo is normally 4-story pinagagawa ko. So this time, ano na lang, gawin nating mid-rise, 8-story. 8-story naman ngayon. Tingnan natin kung anong mag-govern na base year sa inyo. Yan. So, may idea na kayo dapat yan kasi binigyan ko na kayo nitong yan. Yan. So, ito na yun, no? Ito na yung guide nyo, no? Sa ating plates. Okay. So, unang-una, you will compute the mass of the building. Ito yun. Mapapansin nyo, kinuha niya yung dead load ng column, ng beam, ng slab. No? Ginamit niya ang unit weight is ng concrete, 24 kilonewton per cubic meter. Doon sa then the section, yan, 0.5 by 0.5 times yung haba. Tapos kung ilang piraso, yan, makuha mo na yung total weight. So, do the same sa beam, sa slab, sa stairs. Yan, sa exterior wall, interior wall. Yan. I believe lahat kayo nag-toss to na, di ba? Tama ba? Apo. Dapat. Sir. Apo, sir. Yan. So, Yes, sir. Yes, sir. Apo, sir. familiar na kayo dito dapat, no? Sa loading na to. Yan. Tapos, ayan, you get the mass for each floor. Yan. Kung naalala nyo to, no? Yung nasa na ba yun? Yung drawing ko kanina. Yan, ito. So, expand ko lang to. So, ganun lang naman yung goal. Get the mass each floor. Yan.
So, meron ka ng mass. Oops. Yan na lang siguro. I-idealize ko siya as naka-lump per floor. So, let's say this is 1,000 kilonewton. Yun yung nakuha mo. This is another 1,000, 1,000, say 500 lang. So, in total, may weight ka na. So, that is 1,000 plus 1,000 plus 1,000 plus 500. So, that is 1, 2, 3, 3,500 kilonewton. Bawa lang, no? Tapos, applyan mo na ng formula. V equals CVI over RTW. So, may W ka na dito, then CVI over RT. Yan. So, apat to explain ko na lang later, no? Okay. Meron na yata akong video nun. So, basta, pag nakuha mo na yung base shear na yan, i-distribute mo na yan vertically. I-distribute mo na yan vertically sa structure mo. So, nandito na rin yan, no? Nandito na rin siya sa PDF. Okay. So, ito yung apat na formula. Yan. So, the actual base shear, CBI over RTW. The minimum base shear, so sabi ni code, itong value dito should not be less than this. So, 0.11 CAIW. Tapos, it should not also exceed this, 2.5 CAIW over R. As an additional formula sa zone 4, 0.8 Z NVIW over R. Yeah. Okay. Heads up, no? Kung low-rise ang dinidesign mo, most likely ang mag-govern sa'yo ito. Yeah. 2.5 CAIW over R. Yeah. So, explain ko na lang yan later. No? Kaya ginawa kong 8-story na lang i-design nyo. Hindi design, no? I-analyze lang. No? Para ito, gusto kong mapalabas ito sana. Yun ang in-expect ko na lalabas sa plates nyo na mag-govern. Okay. Now, once you have the base shear, kukunin mo na ngayon yung lateral force per level. Yeah. So, Fx. So, designated siya as Fx. The formula is Wx Hx over summation of the weight times the height. Dito po yan. Sa ako na-explain yung mga coefficients. At least ma-overview lang kayo dun sa procedure. Where's that? Ito yun. So, ang nakuha niya ditong base shear na nag-govern is ito. 2439.8931. So, sino nag-govern? The Vmax. See? Tama, no? Kasi low-rise lang to, yung nasa PDF. No? So, ito yung nag-govern. Okay? So, that's 2439. Gawa ka ng table, no? Ng lateral force distribution. So, i-tabulate mo lahat ng weight per floor. Yan yun. Tapos, yung height, distances ng floor from the ground. Yan. So, diba? Ito yung ano mo. Ito yung superstructure mo. So, meron niyang corresponding height from the ground. So, ito si H, H1. Ito si H2. Yan. Ito si H3. Lastly, ito si H4. Okay. Yan na. So, weight, alam nyo na yan. No? Based dun sa tabulation nyo. Height, madali lang yan. Kunin nyo lang naman yung height sa elevation. Then, Wx, Hx, multiply mo lang itong dalawa. Yan. Multiply mo lang yan. So, you have this. Okay. Then, Wx, Hx over summation. So, kukunin mo muna yung summation nito. Yan. Then, this. Okay, so, this one over this one. So, ito yun. Parang kinukuha mo lang naman yung ratio. No? Kinukuha mo lang naman yung ratio dyan. Yan. So, this over this, ito. This over this, ito. This over this, ito. Yan. So, once you got the ratio, kinukuha mo lang naman yung ratio,
pag nakuha mo na yung ratio, multiply mo na dun sa iyong base shear. So, parang ito, 0.32 something. Yan. Then, multiply mo dun sa base shear na nakuha natin, 2 for 39.89. So, magkakaroon ka ngayon ng FX per floor. Yan. So, meron kang 789 sa 4th floor, 809 sa 3rd floor, 550 something sa 2nd floor, 288 sa ground floor. Supposedly 2nd floor to. Mali lang ako ng reference. 2nd, 3rd, 4th, 5th, or roof. Yan. May question? May recorded naman to, no? So marireview yan. Yun yung maganda sa recorded session. Yes. Sir, yung computation po ba namin, sir, pwede i-Excel po or manual po? Ganito kasi yan. Pag kasi pina-analyze ko lahat, pwede Excel. I have yet to decide, no? Parang kasing gusto ko mag-manual. Sa shear and moment diagram, definitely manual ang gusto ko doon. Yun din yung in-implement ko last time. No? Although nakalusot sila payuan kasi nga pandemic, no? Pero sa RCD, nung sa first sem, yung last batch, pinama-manual ko yun. Even the shear and moment diagram. Hanggang ano lang naman kayo dito? Okay po. Hanggang shear and moment diagram lang naman kayo dito. After the earthquake analysis, syempre ipo-portal method nyo or factor method. Tapos shear and moment diagram. Ganun lang. Walang design kasi hindi sa akin ang RCD design. Kung ako sana din yung RCD lab nyo, ipapadesign ko din kasama ng earthquake load. Kaya nga dapat nga maunahan natin ang RCD design. No, kailangan matutunan nyo na agad ito. Kasi before you do your design sa concrete, na-incorporate nyo na dapat sa design ng earthquake. That's the idea. No? Kasi as a rule of thumb, no, being a practitioner, pag ang structure mo is above 1 story, definitely earthquake ang mag-govern. Earthquake ang mag-govern. Bakit nga? Kasi 'di ba, from F equals MA, as your mass increases, so syempre yung mass mag-i-increase habang tumataas yung building mo. Kasi yung slab pa lang ang bigat na. Paano pa yung mga dead weight doon, no? So your earthquake force will definitely govern than wind load. Kaya nga ako, pag 2-story na yung project, I will no longer perform wind analysis. Sa truss lang, no? Pero sa superstructure, hindi na. No? Kasi definitely, seismic ang mag-govern. Kasi nasa tayo Pacific Ring of Fire tayo. Seismic ang mag-govern. Yun, no? Kaya, mahalaga matapos nyo agad itong seismic. Nag-orientation na ba kayo sa RCD design? Wala pa po, sir. Sir, di pa po. Di pa Kasi po, sir. wala pa daw Sir, pong parang- master deeds. Okay. Sige. Pero yun nga, kailangan maunahan nyo talaga. Okay. So, next is, nakuha mo na, no? Ito na yun. No? Nakuha na natin yung distribution ng base shear sa building. Hindi pa tapos yan, no? Take note, what you're looking at is yung kabuuan ng building. No? Kabuuan ng building. So remember, sa isang building may framing plan. Di ba? May framing plan yan. So sabihin natin may 4 na poste dyan. 4 na poste dyan. Yan. Okay, 1, 2, ito. Dito. So concentrate lang tayo sa, say, X direction. So itong 288 kilonewton is ito yon, 288 kilonewton. Tingnan, anin ko na nga lang, snapshot ko. Where's my journal? Yan. So, i-redraw ko siya dito, plan-wise. So you have
288 kilonewton. Yan. So tapos meron kang binilog ko na lang para mabilis si drawing. Pero dapat syempre ano yan, rectangular or square. Yan. So itong 288 kilonewton at second floor, ano pa yan, no? Kakalat pa yan sa framing mo, no? Of course, si 288 ang magre-resist diyan itong mga to. Yan, yung mga yan, itong mga poste na yan. Therefore, by ano lang say assuming na equal stiffness, no? Typical tayo, symmetrical, no? So you can simply divide na lang by 4. No? Simply divide by 4. Yan. So 288 divide 4, around 50, no? Ba yung calculate ko? 88 divide by 4, 24, no? 22 pala, 22. So that is 72. Yan, 72 kilonewton. Ibig sabihin, bawat frame na yan will resist 72 kilonewton sa second floor. Yan. So kukunin nyo pa yung distribution na yon. Sabihin, say ito is grade A, ito grade B, grade C, grade D. So pag plinat mo yan elevation wise, yung framing elevation, sa second floor meron kang 72 kilonewton. So you do the same sa third floor. Ito, yung 552. Say divide mo sa 4. Divide ko 552 divide 4, 138, no? May mas detalyadong computation yan pero ito lang yung shortcut ko. 138 kilonewton, so on so forth. Then saka ka palang magpa-factor method. Sa isang frame. Diba? Diba? Pag nag-factor method kayo by frame, diba? Sa TOS 2 or sa TOS 1. So, yun. And then, once you do the factor method, makukuha nyo na yung shear and moment diagram. Insert new page. Yan. So, okay. So, ito yung ano. Yan. Ang typical na moment diagram niyan is something like this. Ganyan. Yan. So poste dahil nasa labas, ganyan. Yan. So ganyan ang itsura ng moment diagram nyo. Yan. Okay. Pen. Kaya blue. Bigyan ko ng shade. Yan. Yan. So parang ganyan. Yan ang in-expect kong moment diagram nyo sa portal method. Yan, ito gusto ko mano-mano. Pero pag pinagmano-mano ko naman yan, mamimili lang siguro ko ng at most, madami na yung dalawang frame sa isang sa X, tapos dalawang frame sa Z direction. Parang ganyan. Actually, may sample naman dito sa PDF natin. Yan. So, how do you compute? Ito yung detalyado na sinasabi ko na distribution. No? So, direct shear and torsional shear. So, dito yung computation. Okay. Lateral force, alam nyo na yan. Yan, ito yun. So, once you know the earthquake force sa level na yon, so i-divide mo siya by frame. So, lumalabas dito may tatlo siyang frame na magre-resist. Kailangan ko pa bang sabihin na where's that? Kung ipo-blow up ko to kung ipo-blow up ko tong
itong say frame na to. Blow up ko yan ha. Page. Pa tayo magpakita ng toolbars. Yeah. So, i-blow up ko yung frame. Let's say ganito. Pag dikit-dikitin ko na lang yung mga poste. So, simplihan ko na lang yung frame. Yan. So, say this is frame A. Top view. Ito yung biga. Biga. So, ito yung poste. Tapos, ito yung ngayon na-compute natin, say 72 kilonewton. So, in elevation, ganito siya. Okay. Nawala yung lapis ko. Yun. Yan. Yan. So, ano na, ilagyan ko na lang ng cutting line. Ha? So, parang ganyan. So, say ito yung 72. Yan. Ngayon, lagyan ko ng dimension. Say this is 500. Yung ano niya, list dimension niya is 200. Yan. So 500, 200. So 500, 200. So ang question, sino ang magre-resist? Anong inertia ang gagamitin mo to resist the 72 kilonewton? Okay, say this is column A. Hindi, grid A to eh. Wag naman A. C1 na lang, C1. C1. Okay, C1. Same naman kasi ng size, C1. Anong inertia ang gagamitin nyo na magre-resist ng 72 kilonewton? Sige nga. Si ano? O, sige Augusto. What do you think? Inertia. Ano ba formula ng inertia nga pala? VD I cube over 12, equals sir. ano na? Sige, tuloy mo. VD cube over 12. Yes, di ba? BD cube or BH cube over 12. Okay, sige. Gawin ko na lang BH cube over 12. Yan, that is I. Alam nyo naman na sa design, section modulus ang nagdidictate ng strength, di ba? Sa steel, di ba? Stress equals M over SX, di ba? Or your allowable stress is equal to i-equate mo sa moment tapos do sa section modulus ng section. But section modulus is I, di ba? Inertia over C. Yung distance dun sa top fiber dun sa centroid mo. So, ganun din dito. Ngayon, the question is, who is B? Who is H in this situation? Sino ang B? Sino ang H? So, ang choice nyo lang is it 500 or is it 200? 200, sir. Yeah? So, balikan natin si beam. New page. Meron kang beam. I-isometric natin. Para 3D nyo siya na-imagine. Yan. Tapos meron kang uniform load. So, ito yung length. This is length. Tapos meron kang simple supported. No? Assume natin simple supported. Tapos W. Ano ang maximum moment niyan? Simple supported, uniformly loaded. WL square over 8. Diba? Over 8. Yes. No? Tapos, which occurs sa mid-span di ba?
Tapos pag kinat mo na ngayon yung ano ba 'to ikakat? So ikakat ko yung halimbawa sa gitna, no? Ikakat ko sa gitna. So ang cross section mo ganito, di ba? Ganyan. Halos siya pa rin naman 'yun. Ganyan yung cross section mo. Ano yung moment mo doon? How does it act? Pag dito ka nakatingin, ang bending ng beam mo pa ganyan, di ba? Yan. So under tension to, under compression yan, sa gitna. No? In terms of moment, ano itsura ng moment yan? Dito sa cross section natin, sa midspan. Ano kaya? Remember, ang I na ginagamit nyo dito is what? Di ba? BH cube over 12. So, nasa ng H dyan? Di ba ito? Ang BI, ito. At yung moment mo doon is paganyan. Di ba? Okay. So, this is your centroidal axis. Okay. Hindi ko mabago ng kulay. So, this is a, ano nga ba yung designation nyo dyan? XX, ito si YY. Yan. So, yung moment mo is paganyan. Okay? Okay? What is that? This moment is acting about what axis? X, right? Yun. No? Yung iyong moment na yan is acting on this XX centroidal axis, about centroidal axis. And I want you to imagine yung force mo. Yan, yung force mo na yan. Oh, kamali ako ng liit kasi nung pen. Yan. Now, balik tayo dito sa earthquake. How do you think will this behave? Will this frame behave? Paano niya itong 72 kilonewton, paano yung behavior ng moment niyan sa 500 by 200 natin? Is it, dalawa lang naman choice mo lagi, di ba? Is it, magandang kulay. Is it paganto? Or is it, dito ko na lang drawing isa, is it paganto? O, anong sagot nyo dyan? Is it A or is it B? A, sir. Yes, A, tama. Tama, A, di ba? Ngayon, i-relate mo yan doon sa beam kanina. So, itong moment na to, or itong bending na yan, is what? Is about what axis? Y-axis, sir. Yes, parang ganyan, no? So, kung ito yung gagawin nating YY. Okay. Kung ito yung lalabas na XX. Kung paninindigan nating horizontal sa XX. So, what now? Pag yung bending mo is about Y, who will be your H? Is it 500 or is it 200? 500, Yes. sir. So, now you 500, realize. sir. Yeah, now you realize 500. na hindi pala 200, but rather it should be 500. Okay? Yan. So, ganun po. No? So, sabihin, pag ang earthquake mo is acting on this direction, ang ma-activate na inertia is 200 by 500 cube over 12. So, I say IYY. Yan. Now, syempre, earthquake yan. 2 directions yan. No? In fact, 4 directions, may orthogonal pa nga na tinatawag sa code. So, magkakaroon ka din ng earthquake on this direction. No? Sabihin natin 72 ulit. Ano namang inertia ang mag-activate? So, hindi na IYY. But rather now, this is IXX. So, ano na yung IXX mo? Ito na, di ba? Ito na yung letter B na yung bending mo. So, which is what? Ano na yung inertia? Is it now? Ano na yung H mo? 500 Is it 500 or 200? Cube. Yes, 200. no? 500 by 200 cube over 12. So, see? Nakita nyo yung nakita nyo yung difference, no? So, kaya ang placement ng column mo lagi will be depending dun sa kung saan mo gusto siyang mag-resist na malakas. Ganun siya. No?
Kaya kung ayaw mo problema, much as possible, i-square mo na lang yung column mo para in both directions malakas siya. Kasi as you will notice, saan siya malakas? Sa I, Y, Y. Kasi ang kinocube mo 500. Dito, ang naka-cube mo lang is 200. See the difference, no? Kasi ganun din, no, sa lateral force, ang nagdi-dictate din ng stiffness is also the inertia. Kasi ang lateral stiffness ng column is yung ganyan, typical na portal frame, no? Is K equals 12 EI over H cube. Parang ito yung basic formula. No, if you know the H, E is constant dahil concrete lahat yan. So pwede mo nang i-cancel out yan. Even H, no, pwede mo ma-cancel out kasi nga same naman yung floor to floor height. Therefore, even 12, no? Therefore, ang nagdi-dictate na lang is the inertia. Okay? Now, ngayon yung inertia is depending kung saan naka-orient yung axis mo. Okay, that is why, no? Kapag meron kang building plan-wise, no? If you have earthquake this, hindi ko masulatan. And if you have this earthquake, ang magre-resist ng earthquake na yan is what? Yung shear wall na naka-orient ng paganyan. Yan. Kasi malakas yung shear wall sa ganitong direction. Dahil ang inertia mo is BH cube. No, imagine mo yung H cube niyan, no? Taas niyan. Kaya pag may mga poste ka lang na ganyan, no? So, sino ang mo kagad? Aasahan mong star player, kumbaga, no, sa basketball. Itong shear wall mo. Kasi ang laki ng stiffness niya. Whereas sa on the other direction, pag may earthquake ka dito, sino ang aasahan mo? Yung shear wall mo dito. Yan. Kaya madalas, ang shear wall dapat in both directions meron ka. Baga ready ka saan mang direction mag-activate si earthquake. Okay? Ganon, no? So, madalas to simplify the analysis, pwede mo nang i-disregard yung stiffness nitong shear wall nito sa earthquake na ganitong direction. Baga, yung buong earthquake dito, ito lang hahati. No? Yan lang yung mag-share, maghahatian pag ito yung na-activate na earthquake. Whereas pag ito naman yung na-activate sa X direction, itong dalawa naman yung maghahatian. Okay? So ganon, no? Ganon yung pinaka niya. Why do I say this? Kasi yan. No? If you notice, meron tayong K na tinatawag. No? So yun. You need to apply that formula, 12 EI over H cube, para makuha nyo yung K. Ngayon, pinarehas niya, no? Mautak yung estudyante na to, no? Kasi nagkaparehas dahil square yung poste niya. Yan. Square kasi yung poste niya. Okay? So, kung gusto niyo yung simple yung plates nyo, i-square nyo, no? Pero remember, pagdating sa reality, pag si earthquake na ang nagbigay ng plano, si architect na magbigay ng plano sa inyo, for sure, hindi square lahat yan, no? Kasi gusto ni architect manipis yung other side, kasi ayaw nyo ng istorbo sa kitchen, istorbo sa, di ba? Mga ganon, no? Mga ganong issue. So, challenge, no? Okay, so, if you have the K, kukunin nyo lang yung proportion niya, K over summation of K. Ayan, no? Tapos, Fx, Fx yung nakuha nyo na to. Yan. Then, you can now determine the Fj prime x. So, ang formula niyan is nandito. Nandito kanina. Ito. Yan. Yan. Ito yung formula niyan. Fj prime x is simply Fx, this one, 118.14 times K over summation of K, 0.33. So, 39.38. So, dahil pare-parehas naman yan, you get the same Fj prime x. And what is Fj prime x? The direct shear. Kaya nga, di ba, sabi ko kanina, you simply divide mo na lang, no?
Kasi ganun din ang nangyari. Oh. Ultimately, ganun din. Din-divide na lang niya into 3, yung 118.14. Because same yung stiffness. Okay, so that's direct shear. Meron pa tayong torsional shear. No? Torsional shear. Si torsional shear, mangyayari siya kapag unang-una ayaw natin siya. Ayaw natin na ang building natin, plan-wise, ay umiikot. No? Mortal sin yun. No? And by analysis, malalaman nyo naman yun. No? Pag umikot yung building mo, sa analysis, it's not a good behavior. Yan. Pero sabi ni Code, kung ang structure mo is kahit pa box type yan, symmetrical, typical yung spacing ng column mo, such that wala kang torsion, sabi ni Code, mag-apply ka pa rin, no? Mag-apply ka pa rin ng minimum accidental torsion. No? Paikutin mo pa rin kahit pa paano, pero minimum lang. No? Such that, pag dinistribute mo yung torsional shear sa mga poste mo, kaya pa rin niya. So, madali lang naman yun. No? Pero, globally, how do you determine na iikot yung building mo? Pag hindi nagtugma yung center of mass saka center of rigidity. Yan. So, si center of mass, yung distribution ng mass, ng dead load, yun lang naman yun. No? Kukunin mo lang yung yung centroid nun, Varignon's theorem lang, no? So, kung box type yung building mo, symmetrical, no? Normally si center of mass is nasa gitna. Yan. Tapos yung si center of rigidity naman, kung ganun nga rin, box type building mo, typical yung spacing ng column, symmetrical yung pagkakalagay ng column in shear wall, madalas nasa gitna din si center of rigidity. Yan. Ngayon, yung sinasabi ni Code na minimum torsion, sabi lang naman niya doon, paghiwalayin mo yan, yung dalawang yan, center of mass and center of rigidity, basically 5%. No? Wow, 5%, lever arm. Multiply mo lang sa 0.5% ng least horizontal dimension. Kunin mo yung dimension na to, multiply mo sa 0.05, yun ay eccentricity mo. Yan. So, very minimal lang yun. No? Pero, once na meron kang shear wall dito, na-discuss ko na yung stiffness, di ba? Ang laki ng eye niyan. Tapos, tinadtad mo ng shear wall dyan. Nalaki din ng stiffness niyan. Yan. Such that, dito, sa other side, mga poste mo, ganyan lang. Ganyan lang, mga maliliit lang. Where do you expect yung center of rigidity mo? Wala na sa gitna. No? Kasi by Varignon's theorem, hinatak ng mga stiffer element yung center of rigidity mo. Banda na dito. So, nagkalayo na yung center of mass mo sa center of rigidity. Yan. Pag nagkalayo yan, yun na yung malaking eccentricity. Yan. At kapag nagkaroon ka ng eccentricity, yun na yung malaking torsion. Doon na iikot yun. Yan. So, as a structural engineer, yun yung inaiwasan natin. Kailangan nyo ding matutunan. So, basically, the formula is this. Yeah. So, where's that? J prime. Saan na yung FJ double prime? Ayan, ito pala, torsional distribution. Yun nga, sabi ko dito, no matter how regular the structural framing is, the code requires us to assume a minimum. Okay. Ayan, ito po, no? Ito yung center of mass, center of stiffness, or center of rigidity. So, pag hindi sila nag-coincide, iikot. Magkakaroon ka ng torsional moment. Yan, medyo mahaba yung tabulation niya. Basically, meron kang K, meron kang D. Isa ko na lang discuss yung D, no? Tapos, dahil nga, minove mo yung yung by introducing the eccentricity, 0.05 times 9.5, yun yung least horizontal dimension niya. Nakuha niya is 0.48. So, magmumove pa ng centroid ng 0.48. So, domino effect, no? Magmumove lahat dyan. So, KD squared, kunin mo yan. Multiply mo lang itong dalawa. Then, KD squared over summation ng KD squared. MT over D. How do you compute the MT over D? MT is F times E. So, alam mo na yung E. So,
multiply mo lang yung F sa E, meron ka ng MT. Meron ka na rin D. Ito. So, yan. Operate that. So, meron ka ng MT over D, meron ka na rin KD squared over summation KD squared, makukuha mo na si FJ double prime X, which is this. Yan. Pag nakuha mo na si FJ double prime X, i-add mo sa FJ prime X, meron ka ng FJX. So, mapapansin nyo, yung kaninang 30-something na nakuha natin, nabawasan. No? Hindi na siya equally distributed. Naging 34, 39, 45. Because of the torsional distribution. Yan. Okay? Yun na yung magiging, parang ito na yung final forces sa bago ka mag-factor method. Pag tapos mo na yan, factor method ka na. Yan. Frame analysis by factor method. Yan. I think, hindi na ako masyado mag-ano lang kasi I believe alam nyo na yan. No? Pero at least may mga guide kayo dito. Yan. Okay? So, yun yung plates nyo. I want it na 8-story. 8-story siya. So, pag-isipan ko kung grouping. Magka-grouping din naman kasi kayo, hiwalay pa rin kayong gagawa. No? Pero possible naman na isa kayo ng planong tinitingnan. Sir, pwede nakakad? Oo, pag plano, yeah, cut yun. Pero pag mga calculation, I will require manual. Okay. What else? May question? Sir, yung grouping po ba? Sige. Grouping. What's this? Grouping. Sa reporting, no? Kayo na lang magbigay sa akin. Di ba? Ilang groups yun? 8? 8 po. Kayo na bahala. Kayo na bahala doon. Same po ba yun sa plate, sir? O iba pa po yun? Hindi. Iba pa. Apo. Sa plates naman, right now, plano lang muna. Pa-check lang muna kayo ng plano sa akin. Yun lang muna. Kasi, sige po. Hindi nyo pa masuumpisahan yung mass computation hanggat wala pa kayong established plano. May ano pa, sir? May requirement sa plano o wala naman po? 8-story. Iba-iba, syempre. Iba-iba dapat kayo. Okay po. Tapos, mga ilan nga ba kayo? 30-something ba? 36 po yung attendees ngayon. 36. Malalaman ko ba kung sino yung mga umattend ngayon? May nakalagay po ata dyan, sir, sa Zoom. Hindi. Participant, Alam ko, sir. kaya to ng kaya to automatic. Di ba? Nasa 40, sir. Lahat ng so, estudyante. Sa 40 ba? Sa 40. Tawag nito. Teka. Ang problema ko ngayon, paano nyo mag-gather itong mga i-report eh. Baka naman may contact kayo sa sa dating 5th year. Kina Marjorie sa 5A. Actually, I won't prohibit you na kunin na lang yung mga PowerPoint nila. Tapos, yun na lang. I-report nyo na lang. Pagandahin nyo na lang. Okay lang naman sa akin yun. So, kung magagawa nyo, hindi ko rin kasi mahanap yung yung mga files nila eh. Kung nagbigay ba sila sa akin eh. Alam ko ni-require ko yun, no? So, laging hindi ko na sa save yata. Or baka nasa email ko. Kaso, ayoko na magkalkal pa ng email. So, okay lang sa akin na kunin nyo yung mga slides nila, no? Tapos, syempre, aaralin nyo pa rin naman yun. Syempre, i-report nyo eh. Kailangan nyo rin malaman yung mga terminology, how will you explain that, no? Don't worry, kung may mga terms na hindi kayo maintindihan, papasok naman ako during the reporting. Doon ako mag-i-inject ako ng mga information. Yan.
Mapapromise nyo ba yun? Akay, sino ba may contact dyan sa ano? Ay, sige 5 po. and 5 Tatanungin ko na lang po sila, sila kasi- Neil po, tsaka si Kasi Marge. nga, ang problem ko Opo. is paano ko mabibigay yung soft copy nitong book? Yun yung problem ko kasi. Okay po. Diba? Paano ko mabibigay? Kasi as far as I know, hindi ko to makita sa web, sa Google. Kasi nga lumang book siya. Actually, book namin to sa Masters. No? Ito yung ginamit namin sa Masters. Pero old book naman talaga kasi siya. Aminado rin naman yung prof ko doon. Saka hindi naman ito yung sole, hindi lang naman ito yung reference namin. At least yung outline, yung pagkakasunod niya ng topics, okay na sa akin. Okay naman sa amin. Although outdated siya, at least it's your role na produce yung mga updated information. But the content outline, arrangement ng topics, okay naman ako doon. Kaya yun ang problem ko. Hindi ko alam kung paano ibibigay yung soft copy. Kasi ang alam ko, tanda ko noon, may soft copy sila. Napicturean nila, actually. Pinicturean nila to, yung book. Even the content. Yun. Baka makuha nyo yung soft copy na yun. Sige po. Sir, balik kala Marge po yun, no? Sila po yung nahawakan nyo sa earthquake nun. Actually, dalawang section. Sila Tatlong Marjorie section. at saka yung Nadrize din. Sila Gala. Okay. Ako din humawak ng Microsoft. Yung po kala sa Lapare po. Sila sa Lapare, yun. Po. Sige po. Tanungin ko na lang din po. Next is, so maganda may mga animation din kayo para mas buhay yung reporting. Ngayon, dahil online tayo, no? I will understand na yung iba hindi makakapag-live, no? So, yung number of attending live, yun ang titingnan ko kung gaano kadami, no? Pero definitely I won't require na lagi kayong online. Kaya nagbigay na kagad ako ng PDF, no? Pero if syempre sa exam sabay-sabay tayo, no? Pero attending the class, okay lang naman sa akin na hindi laging live. Pero syempre pag re-report ka, syempre nandun ka dapat, no? Yan. Siguro si-set namin yung pag-usap, hindi pa rin kasi kami nang-meeting sa department ilang absent sa live session ang pwede. So para makatipid din kayo ng data, no? Recorded naman yung session lagi. So you can watch it offline naman, no? So malamang din naman i-upload ko din to sa channel ko tapos bibigyan ko na lang kayo ng link. Pero maging proactive kayo na rin, no? Mag-share na rin sa mga classmates nyo ng recordings, no? Kasi para mas mabilis. At saka kayo din may contact dun sa iba na classmates nyo. Okay. Questions pa? Meron pa bang questions? Mapapadalas yung gantong makeup class kasi lagi ako may kasi nga ang problem ko is sa head, nasa akin lahat ng trabaho, no? Wala akong mautusan, no? Even sa enlistment, mag-isa ako, no? Buti na lang sa new ERS nagpapatulong ako sa TUSES, kina Elder, no? Pero sa old curriculum like sa inyo, ako lang talagang pwede mag-enlist kaya tagal. So, yun ang way ko mapapadalas yung makeup class na ganito. What else? Anyway, may recordings naman. Wala na bang questions? Ay, sir, po yung sa groupings po sa plate, mga ilan members po kaya yun, sir? Kasi 8 story po kasi baka mahirap po maghanap ng plano. Kasi gusto ko munang malaman how many talaga kayo, no? Ilan talaga kayo bago ko ma-set yung number ng groupings. Kung kung 10 lang pala kayo, di ba? Ba't pa ako mag-groupings ng pagkarami-rami? Yan, gusto ko muna malaman yun. And siguro naman minimum na siguro yung 2. Minimum siguro yun. Minimum yun.
Okay? Sir, question else? pa po. Hmm. Ano, yung plano po, sir, hahanap po ba or kami po yung gagawa? Gusto ko sanang humanap kayo eh. Kaso, it will require you to go outside eh. Yun yung ano doon. Opo. Makakahanap pa kayo Sir. online? Or Delika. may ano ba kayo? May contacts ba kayo outside? Ayun nga po. Mahirap po kasi it's stories. Baka sa Manila City Hall. Sa Manila City Hall. So, baka Mahirap. theoretical. No? Baka theoretical ano lang. Theoretical. Okay, sorry. I forgot. Yun din pala ang problem ko. Kaya ako tinatanong yung RCD laboratory kasi nasanay ako akin din yung RCD laboratory. I will, okay lang pala sa akin kung ano yung plano nyo sa RCD. Nagets nyo? Kung ano Okay. yung settle Sige yung po, sir. plano sa RCD pala. Yun pala. Isa na lang po, sir. Naiintindihan ko Isa na yun. lang po. Oo, para isang pagod lang. Sir, possible po kung individual po kami sa RCD Lab, possible po na Oo. individual kami sa Yes. inyo. Oo. Okay. Sige po, sir. Thank you. Okay, oo. Yung pala. Yun ang na-miss ko. Ako kasi dati ang RCD lab kaya na-adjust ko. Kasi for sure, mag-earthquake din kayo sa RCD. So at least, bago kayo mag-earthquake, alam nyo na yung atake. Okay? And then even the load combination, maglo-load combination kayo doon. In consideration sa earthquake. Yan. Okay. What else? Kasi pag wala ng question, ako naman na magtatanong. Wala na bang question? Okay. Sir, uniform po, hindi naman po, no? Sir, request. Hindi naman. Pero I Okay. will require you to turn on your camera mamaya. Lahat kayo. Okay. Alam naman ako Sa lang huli- sa uli, sir, mamaya. Huli na lang ako. Okay. Attendance natin. Okay po, sige po. Okay, so ako naman na magtatanong. So, ilan dito ang straight? Yung walang back subject, yung talagang para sa enlistment. I'll check I-open ko yung yung result ng enlistment. Okay. Teka. Siguro pwede ko na siguro i-stop recording para hindi naman pangit sa recording. No? Nag-uusap tayo ng enlistment. Sige po. Stop recording.